Ito na yung bagong delivery ng McDonald's. Hindi to sponsored. Apple pie na bago. Ito na. So, meron na siyang sauce, sweet chili, and Cajun sauce, yung nuggets, french fries, at saka yung straw. Isa, dalawa. Ito na yung kakainin ko para sa episode na to. Dalawang set ng BTS meal. So, 20 pieces ng nuggets, dalawang drinks. Nagpa-add ako ng isang apple pie, tapos dalawang fries. Pinakamasaya dyan, 4 yung sauce. Welcome to another episode of Kaintuhan, kung saan kumakain ako habang nagkikwento ng iba't ibang mga chika ko sa buhay. So, meron ako ditong dalawang set ng BTS meal na sobrang favorite ko, yung Cajun sauce. So, habang kumakain ako ng BTS meal, kwento ko naman sa'yo itong dalawa kong aso. So, ito si Loki, yung kulay brown. Ito naman si Fluffy, yung kulay black. So, yung iba kasi sa mga followers, kilala sila, pero hindi pa alam yung kwento. Meron din kasi mga kwento, yung dog life nito. Para sa mga army, meron akong pag-giveaway sa vlog na to. So, abangan mo yan. Make sure na manood ka hanggang sa dulo. Ito pala, nilabas ko yung purple ko na camera. Ito yung selfie cam na parang mga few years ago ko na tong ginagamit. Pero, gumagana pa din siya. Tamang-tama para sa vlog na to. Selfie. Meron akong mga vlogger friends na mag-share sa atin kung paano ba nila DIY yung packaging ng BTS meal nila. So, we have Anna and Pax, my vlogger friends / hardcore BTS fans na mag-share sa atin ng mga... Alam ko, itong mga to, sobrang special para sa inyo. So, gusto namin malaman, paano nyo ba DIY yung mga packaging nyo ng BTS meal? Hindi, okay yan. Okay pa din yan. Are you ready? Kunin kayo sa akin. Wow! So, yun yung... Bakit siya naka-frame? Anong special? Yan ba yung first ever mo? Oo. Alam mo kung bakit, Babe? Kasi yun yung pinakamadali. Kasi ako masyado artsy, like, hindi ko alam paano lagay. Sa bag or sa... Patingin nga kami, pa-close up mo nga unti-unti. Ay, maganda yung frame. Ang hirap pa naman to. May glare. Pero okay na. Ayan. Ay. Oo. Kasi gupit-gupit lang May photo card. Oo. Ano yung photo card? Saan yung galing? Sa'yo ba ito Sa galing? akin, Ano? birthday ng BTS nitong 8 Ay, anniversary. kapos mo. Parang pa Cup Steves. Nagpapa-Cup Steves event na ako, girl. Oo nga. Nakakita ko yung mga event Online mo. event. So, yun yung kay Paxi. Patingin naman sa'yo, Ana. Anong Sa DIY akin, mo? ito yung una. Ako yung nag-bag. Okay. Ano ka, Ana? Nice. Tapos, So, ginawa mong bag. Gusto ko lang may bag. Tapos may kitchen. Ano yung kitchen? Ito Yung parang pakitlong acrylic. sauce? Ang nice. Yan, hinugasan namin. Tapos may couch. Wow. Ganun din. Ano yung sa loob? Patingin kami sa loob. Kasi magagamit siya. Nilagyan ko ng acetate. Usable talaga. Magagamit ko. Kanor passport. Oo. O ano. Ito yung latest ko. Kanina lang. Dumating lang kanina din. Yung baso. At least itong magagamit ko talaga pang kape. Kasi may candle. Diba yung tapos may beads pa siya. Cute! Tapos Oo, yung kayo sa picture, Shopee. patingin kami ng picture, pa-close up. Silang pito Silang syempre. pito yan. Grabe! Ang stickers lang din na nakuha ko sa mga cups ni... Parang pwede nang bilhin yan, pabili kami. Yung ano? Yung nilagay mo sa tumbler, isang buong cup lang ngayon. Isang buo lang. Tapos kasi malaki yung baso. Kaya ako tinakpan yung ilalim ng... Kasi may face. Yeah, mga stickers. Ang ganda. Ang creative nyo naman. Ako magagamit. Bukod sa naka-frame, ano ba yung mga most valued na BTS merch mo? Maganda ito kung Sige, kwento lang kayo kakain ako. Yeah. Ay, may ganyan. Ano yan? Ay! Ano ko na? Diamond art! Parehas kami nagawa. Para kami ni Ana. Sa akin Suga, sa kanya si Jimmy. So, ilang days mo yan ginawa? Ako Hindi ko sure. mga 1 month. 1 month. Regalo. Talaga? Ang Isa-isa siya, nice. girl, as in. Tapos ang liit Ako official merch kasi to. So from Yung big big hit. hit, oo. big Ay, ang talaga. ganda. Magkano yung ganyan? I think 2 to 2.8. Mga 2.8 to 3K. Kaya pala ang ganda ng Mahal. quality. Kasi pag malay, parang picture na siya. Hindi parang pixelated yung itsura. Ang ganda. Si Ana. Ako na lang yung shelves ko. Ano siguro. shelf siya? Grabe, wala akong shelf. Wala pa akong shelf. May merch. Halo-halo, hindi lang BTS. May Astro din. May First Love. Wow. Kasi yung iba, may mga bote-bote lang rin. Ano yung Di ba mga kami maliit? mahilig Keychain mag-ipon? ba yan? Oo, yung mga ano lang.
hindi siya lahat official, mix-mix din. Pero ito like this. Mga yung drink, vitamin C drink sa Korea. Yung topper, bottle topper. Dahil ako alam niyo naman, ma-Divisoria. Meron ka ba dyan na anything na, yung mura lang, na mukha siyang mahal? Na Divisoria o kaya... Nakamura. Oo. Ay, ito. Shopee. Shopee. Ano lang ba to? Basta less than 50. Ay, ito, tata. Umihilaw siya. Less than 50 lang to, alam ko. Pero diba, unique. Yan. So, yan ang... Anong tawag siya? Wall? BTS wall? Shelf. Shelf. Ayan. Map of the Soul 7. Kailan yan ni-launch? 3. Pareho tayo. At parang, lapitin ka. Ang ganda. Promote nyo naman. Alam ko madami pa kayong gustong pakita. Kaya lang limited time tayo. Promote nyo yung kung paano nila kayo mapo-follow. Follow mo yung Instagram at Paxines. Paxienes. Yan. So, yun din yung Twitter ko. Alam mo, nakakita ko kay Pax yung mga OOTD, no? Gumagawa ka ng mga OOTD. Then, Ana. Ako at Anagon on Instagram. Ano naman mga makikita nila sa'yo? Ano naman expect ng mga army sa account mo? Lately, more on unboxing ng mga fan merch, ganyan, sinusupport ko yung mga small businesses ng Army pag nag-send sila sa akin. Like ito pala, yan. Para siyang tawag dito, standee, pero maliit, pang desk. Oh, that's it. Thank you sa time nyo, ha? Thank you. Thank you, And, ayan, so for, ayan na yung McDo, tumatawag na siya. So for mga updates, sa mga BTS unboxing, OOTD, mga merch, follow nyo si Paxines and at Anagon on Instagram. Ayan, thank you, girls! Salamat sa time! Thank you! Kaya pa ako ng nuggets. Bye! Mag-review ka na ng nuggets. Bye! Bago ako magkwento ng dog life ni Fluffy at ni Loki, kakain muna ako ng nuggets. Ito palang dalawang aso, hawak ko sila habang kumakain, pero naligo yan. Kakaligo lang din nila bago kami mag-vlog. Ito na finally! Naglalaway ka na? Hindi pa man din, naglalaway na siya. Sarap yan. So, ito, 2 weeks kong crave ang Cajun sauce ng BTS meal. Grabe. Iba talaga siya. Ang pagkakalasa ko sa Cajun sauce, parang mayonnaise na merong mustard, na may mga spices. Grabe. Tapos yung pagkaanghang, sakto lang, hindi yung, ay, nablunan ako. Wait lang. Inom tayo ng Coke sa BTS meal na cup. Sobrang sarap talaga. Kwento ko na yung dog life ni Fluffy at ni Loki. Pinakapanganay naming aso, itong hawak-hawak ko, si Fluffy, yung kulay black. Ang breed niya, Shih Tzu Poodle. Ang birthday niya, 2012. So, binigay siya sa amin, 2012. Ang nagbigay sa kanya, friend ko na si Ron. Ayan, thank you na pagbigay mo kay Fluffy. Ang pangarap kong aso nun, yung Shih Tzu na kulay brown. Pero nung inalok kasi si Fluffy sa amin, sabi niya, Tin, gusto mo ba ng dog? Sabi ko, naku, wala akong budget pang bili ng dog. Sabi niya, hindi, bibigay ko lang sa'yo. Sabi ko, sige. Tapos nagpaalam ako sa mami ko, kay Tito Alex, syempre bahay nila yon. So, okay naman, pumayag. Sobrang liit lang niya. Kung meron na dito mga nakasubscribe sa akin nung panahon na nakuha namin si Fluffy, gumawa ako ng vlog, English pa yon. Nilagay ko siya sa kamay kong ganyan, isang kamay lang. Kasyang-kasya sa doon. Parang, ayan, parang apple pie. Ganyan lang, kaya mong ilagay sa kamay mo. Ganito na po kalaki si Fluffy. Ayan, so siya ay 9 years old na si Fluffy. Ang behave niya, halimbawa, ilagay mo lang siya sa table, sa upuan, sabihin mo lang mag-sit siya doon. Magsisit siya. Na isasama namin siya sa mga long ride, sa mga, minsan kahit nasa saan pa ba? Sa probinsya, ganyan, nakapag-Tagaytay na siya, nung one time, pumunta kami sa Matabungkay ba yun? Naisama namin si Fluffy kasi ganun siya ka-behave, wala ka magiging problema kapag isasama mo siya kasi, ano lang, syempre pag kailangan niya mag-wiwi, mag-stop over, mag-wiwi lang siya. Ano ba mga experiences mo? Kwento mo nga. Tali. Sus.
Hindi pa naman siya naka-experience na mag-birthday party. Alam ko yung mga ibang dog owners, pinagba-birthday yung aso, may mga balloons, may cake pa. Pero si Fluffy, hindi pa niya yung na-experience. Na-train pala namin si Fluffy na hindi siya umiihi, hindi siya nagpupupo sa loob ng bahay. Kasi nag-work ako noon, so ang nakapag-train sa kanya yung mommy ko, si Tito Alex, na ano siya, halimbawa kailangan niyang lumabas, didilaan niya yung paa mo or lalapitan ka niya. So, yun na yung sign na kailangan niyang magpupo sa labas ng bahay. Diba, ano siya, trained talaga na magpupo, magwiwi sa labas. Noong 2018, 6 years old siya, no, napansin namin na bakit ganun? Kahit saan na lang nagwiwiwi si Fluffy. Dati naman talagang sasabihin niya na kailangan niya, hindi niya sabihin, magsasignal siya na kailangan niyang lumabas, ganyan. Or, syempre yung time niya, medyo kabisado mo na. Nung time na yun, parang, kahit saan na lang siya nagwiwiwi. Tapos, hindi niya na napipigilan, kakawiwi lang niya, maya-maya magwiwiwi na naman siya, ganyan. Siguro dahil 6 years old, nakala namin matanda na, medyo nakakalimot na ng mga training sa kanya. So, hindi namin masyadong napansin. Hanggang sa umabot, siguro mga 2 weeks. Ganun pa din. Tapos, parang nagkalagnat siya noon. Naging matamlay. So, nung first day na naging matamlay siya, nung umabot na ng second day, na matamlay na talaga, sabi ko, hindi pwede kasi baka mamatay. Hindi na siya kumakain, nasa kama lang siya, matamlay lang siya doon. So, pina-check up namin. Nalaman namin na meron pala siya yung stone. Hindi ko sure kung gallbladder stone ba yung tawag doon. Nagkaganon si Fluffy. Ang sabi doon, kailangan siyang operahan. Ang magagastos daw, 18,000 pesos. So, nung pina-check up namin si Fluffy dito sa May Cubao, ang sabi nung vet, kailangan daw siyang operahan para matanggal yung stone. Kung hindi, parang babara yun sa katawan niya, hindi na siya makakawiwi, hindi siya makakapupo, mamamatay siya. So, sabi ko, kahit na 18,000, parang yung pera, pwede mo namang magpagtrabahuhan, kitain ulit. Pero yung aso kasi, pag namatay yung aso, pwede kang bumili, pwede kang bigyan. Pero yung bonding nyo, tsaka yung pag-training mo, yung love mo sa aso, hindi yun mara-replace. So sabi ko, hindi pwede, kailangan pa-operahan si Fluffy. So pina-operahan siya, 18,000 yung nagastos plus yung mga meds, yung mga other fees pa. Nakasurvive naman siya nun. Bali, June 2018 yon nung nangyari. Baba ka muna, Loki. June 2018 yung nangyari yon kay Fluffy. Tapos, alam mo ba na ang nakuhang bato kay Fluffy nun, halos ganito. Ayan. Ganyan kalaki. Hindi. Ganito kalaki. Bulunan ako, Fluffy. So, parang ganito kalaki yung stone na nakuha kay Fluffy. Imaginein mo na ang liit ni Fluffy, pero galing sa loob niya, ganito. Sabi ng vet, kaya daw nakaka-accumulate yung mga dogs ng stone. Pwedeng sa dog food na pinapakain mo. Halimbawa, ganito, kumakain ka ng french fries, merong asin, binibigyan mo, kala mo unti-unti lang. Pero syempre, habang tumatanda yung aso, naiipon yung asin sa katawan niya. Pangatlo, pag hindi masyadong nakakainom ng water, hindi masyadong nakakawiwi on time. Tapos, yung hindi masyadong nakakagalaw. In short, yung hindi na-exercise masyado. Yung pagkain mga mas branded na high-end. Pero kung iisipin mo, kung para sa buhay ng dogs mo, mas worth it pa din pala na mas mahal yung dog food, pero mas healthy yung dog mo. So, pinapakain ko ngayon kay Fluffy tsaka kay Loki. Pinaghalo ko yung Vitality, yung yellow na malaki. Tapos, Royal Canin Mini Indoor. Siguro nagagastos namin mga isang buwan, mga 1,000 to 1,200. 3 linggo para sa kanilang dalawa, 1,200 na. Nangyari yon yung gallbladder stone ni Fluffy ng June 2018. So, akala ko okay na, healthy na maintain na siya. Tapos, nung December 2018, parang tumamlay na naman si Fluffy. So, after mga 2 days yon, parang meron siyang discharge dun sa area niya. Sorry, medyo kumakain ako. Pero okay lang, hindi naman ako nandidiri. Yung discharge, color yellow. So, lumalabas sa niya, matamlay siya, tapos paghahawakan mo siya, parang mainit. So, pina-check up ko siya sa isang, dito din sa Cubao. Medyo magaling yung vet doon kasi actually sabihin ko na sa Pet Express sa Cubao, sa SM Cubao. Kasi nung nakita pa lang niya si Fluffy, nakalimutan ko yung pangalan, medyo matanda na yung vet. Nakita pa lang niya, alam na niya. Wala pa nga siyang in-insert or tinest. Sabi niya, ay merong niyang
Pyometra, yun. Merong pyometra yan sa mga symptoms na nakita niya. So, kailangan daw doon operahan, yun naman ang gagawin. Gagawin siyang ikakapon. Kapag babae, spay. Kapag lalaki, neuter naman. So, kailangan daw spay ni Fluffy. Kumbaga, para kasi yung cancer sa mga dogs, yung pyometra. So, kapag, bawa si Fluffy kasi 6 years old na noong 2018. So, never siyang nabuntis. Hindi din ata siya na naggalaw ba siya? Parang hindi ata siya naggalaw ng ibang dogs. Or ganun pala yun sa mga aso. Kapag hindi sila nagagalaw or nabubuntis, nagkakasakit. Nag-inquire na naman ako dito sa may Cubao. Sabihin ko na, ang pangalan nun, Animal House, sa may Cubao, sa may Robinson's Magnolia. So, nung nag-inquire ako, ang mahal na naman, parang 20,000 na naman, yung opera niya. Sabi ko, ang mahal na naman, parang same year, gumasos kami. So, nagtanong ako, nahanap ko naman yung PAWS. Yung PAWS, Philippine Animal Welfare Society yata. Yung in-endorse ni Heart Evangelista. So, tumawag ako, nagtanong ako, alam mo ba, ang mura lang. Actually, hindi mura, pero compared dun sa 20,000, parang nasa 3,500 lang yung surgery niya para ikapon siya. So, kapag kinapon yung aso, hindi na siya mabubuntis, pero mapoprolong yung life. Pag pupunta ka sa PAWS, hindi pwedeng walk-in. Kailangan magpa-schedule ka. So, tatawag ka. Meron silang mga days na hindi sila open. So, nung nagpa-schedule kami, in fairness, alam mo, ang bait ng mga staff ng PAWS. So, shout out po sa inyo. Thank you sa pag-save ng buhay ni Fluffy. Same day lang. So, pupunta ka ng umaga, nakasked ka na. So, pupunta ka lang ng umaga doon. Tapos, inject ng, ano ba yun? Ng anesthesia, yung aso. After a few hours, pag okay na, surgery na nila. Alam mo ba, tinawag ako ng vet. Nung naka-anesthesia si Fluffy, nakahiga, walang malay. Nakabukas yung tiyan niya. Nakita ko na yung kaloob-looban ng tiyan ni Fluffy. Ayun, parang may binuhol something o may tinanggal, hindi ako sure. So, yun na, after that, edi natapos na yung surgery. Mabilis lang, siguro mga 3 to 5 hours lang, ganon. Tapos yung nakuha ko na siya, nakakatawa kasi laylay yung dila niya. Ganon, di ba? Kapag na-anesthesia ka, parang walang malay yung dila mo. So, ganon. Kawawa. Pero nakakatuwa kasi naka-recover siya. Thankfully, salamat sa PAWS. Ang total lang na binayaran namin, 5,000 pesos para sa pyometra surgery ni Fluffy. Ayan na siya. Kaya lang ang side effect pala nun kapag ipapakapon, spay or neuter mo yung aso mo, tataba. Si Fluffy kasi hindi siya ganito kataba dati. Ngayon, alam mo ba kapag titingnan mo siya, lagi na lang siyang tinatanong kung buntis siya. Though na-exercise naman siya lagi, nag-walking kami regularly, tapos binabawasan ko yung food niya, yung treat hindi na masyado, pero ang taba niya. Ang side effect din nung na-spay siya, mas magana siyang kumain. Alam mo ba na itong aso na to before, para lang mapakain mo siya, kailangan mo siyang utuin. Kailangan mong paamoy na merong manok, yung pagkain niya. Minsan ayaw pa niya, kailangan pure. Tapos, after niyang na-spay, ayun na, kahit na dog food lang, konti lang na breast ng chicken, kumakain na siya. So, in fairness naman, kaya pala nakakataba kasi mas nakakagana kumain. So, yun ang dog story ni Fluffy, ang kanyang dog life. Si Fluffy, mas mahilig siya mangdila. Yan ang favorite ni Fluffy. Tapos, sikat to dito sa condo kasi lahat halos kilala siya, yung mga guard, mga kapitbahay, mga ibang dog owner kasi wala siyang pinipili. Bawa, pag makakita sa kanyang tao, tawagin siyang hotel, lalapit na siya agad, ganyan, sobrang friendly. Kaya yan, sikat si Fluffy dito. Ilang taon ka na? 2012, 2021, 9 years na si Fluffy, so hoping pa kami na yung ma-maximize niya yung buhay niya. Kaya yun, iniingatan ko din, hindi ko na siya masyadong binibigyan ng treat, exercise madalas, tapos syempre check-up din. Pinapag-groom din si Fluffy, pero today ako lang nagpaligo sa kanya, hindi na siya napag-groom. Ayan. So mamaya balik ulit si Fluffy, kwento ko naman ang dog life ni Loki. Ayan, thank you. Loki, come. You want this? Come, dali, baby. Come. Kwento namin ang dog life ni Loki. Si Loki naman ay 3 years old na pure Shih Tzu. Naisip niya
nagkasakit si Fluffy nung 2000, hindi, nakuha na pala namin si Loki nung nagkasakit si Fluffy. Pero naisip kasi ng mami ko noon, medyo nagiging older na si Fluffy, so kailangan na niya ng playmate. So, naganap yung mami ko actually tumingin kami noon sa Tiendesitas. Sa Tiendesitas kasi may mga aso din na merong papers talaga. Kitang-kita mo naman, halatang-halata na pure naman siya na Shih Tzu. Kasi pag may mga nagsasend sa akin ng picture ng pets nila, kamukha, tsaka nakakita ko din yung mga ibang Shih Tzu, kamukha niya. Ay, nung bata siya, sobrang itim niya talaga. Yung parang isipin mo, ano kayang kulay nito paglaki? Kasi tapos yung mukha niya, gina-joke namin kasi parang nasubsob sa puti. Kasi ang itim talaga, itim nung tenga, ganyan. Pero ngayon lumaki siya, ang puti na niya. Ayan na yung kulay niya, ang puti, nakakatuwa. Kung si Fluffy yung malambing, na tahimik lang, yung submissive na aso, ito naman parang gusto niya siya yung alpha nung pack, alpha male kasi lalaki siya. Tapos hindi pa siya nakakapon. So parang siguro gusto niya siya yung maging leader. Mas matapang. Pero malambing to. Si Fluffy kasi, kadalasan kaya hinahanap ng iba sa vlog, kapag kakargahin mo kasi, papababa na agad. Tapos kapag bumaba na siya, tatago na. So, minsan di ko makuha para sa mga video. Si Loki, yung tipong pagbaba mo, nasa paa mo, didikit, ganyan. Minsan kahit sa CR, magsi-CR ka, sumusunod siya. So, ganun. Siguro dahil bata pa, siguro dahil si Fluffy, malaki na. Ganun. Medyo aggressive na aso. Kapag wino-walk ko siya, kailangan iwo-walk ko siya. Yung alam kong time na walang ibang dogs sa labas. Kasi nagbabark talaga siya. Si Fluffy, kapag iwawalk mo siya, pag may nakita siyang dog, hahabulin niya kasi gusto niya talaga makipag-play. Si Loki, kapag may nakita siyang ibang dog, tatahulan niya talaga. Tingin ko kailangang ma-correct yung behavior. Hindi ko alam kung anong nakapagpa-trigger kay Loki, bakit siya naging aggressive sa ibang aso, pero kailangan ma-correct. So, naghahanap din ako actually ng trainer na pwedeng mag-train kay Loki kasi nga, gusto ko yung yung pwede ko din siyang ilabas, yung pwede din siyang ihalubilo sa ibang aso, katulad ni Fluffy. Nakasama na rin siya sa amin sa province. Nakapunta na siya ng Tagaytay, nung maliit siya, nakakatuwa. Pero hindi katulad ni Fluffy, mas madami. Si Loki, konti pa lang kasi nung medyo nagbibinata na siya, nag-lockdown, naabutan ng lockdown, nagbibinata ni Loki. Pero nung last month, nakakalungkot, nagkasakit si Loki. Kasi ang napansin ko nun, si Loki kasi playful, makulit, mahilig tumahol, tumakbo, maglaro, ganyan. Nung one time, napansin ko, sabi ko, bakit laging tulog? Kahit natawagin mo, bababa ako. Kasi pag bumababa ako, bababa din siya. Hindi siya bumababa, tulog lang talaga. Parang mga first, second day, napansin ko na. Sabi ko, may something siguro dito. So, nung third day, sakto, nagpa-inject ng mga puppy yung mami ko. Sabi ko, pa-check up ko din. Nung pina-check up ko siya, meron siyang dog parasite. So, nung inisip ko, ang sabi kasi ng vet, yung mga dog parasite, nakukuha daw ng mga aso. Halimbawa, wino-walk mo or nakakapaghalubilo sa ibang dogs or meron kang napuntahan na nakapag-acquire sila ng mga ticks, ganyan. Naisip ko kasi nung time na yon, a week before siya nagkasakit, pinag-groom ko siya sa isang grooming na hindi kami lagi pumupunta doon. Pero dahil lockdown yun, March yun, ECQ, di ba, March 2021, nag-ECQ ulit. So, na-lockdown kami, wala kaming ibang mahanap. Yun lang yung available. So, pinag-groom ko siya doon. So, after that, nagka-dog parasite siya. Hindi ko naman sure, hindi ako confirmed, pero yun lang kasi yung tanging pinuntahan ni Loki bago siya nagkasakit. Dapat pala kapag papalabasin mo yung dogs mo, unang-una dapat meron kang pinapatake. Pinapatake ko kasi sa kanila yung NexGard Spectra, yung kulay blue. Yun kasi maganda, meron ng tick, flea, heartworm, yung mga parasite. Nung time na yon, parang huling inom nila, December. March na yon, so 3 buwan ko nang hindi na painom. Ayun, na-attack siya ng mga blood parasite. So, nung napansin ko nun, mainit siya, matamlay, hindi malaro. So, yun pala, mga, na din siya, mga, tawag nun?
Anong tawag kasi nun, nakalimutan ko. Symptoms. Yan siya. So, ang ginawa ng doktor sa Animal House, yun kasi yung pinakamalapit sa amin, binigyan lang siya ng mga antibiotic. In fairness, mura lang naman. Parang 500 yung gamot. Pero, ang nagpamahal kasi sa kanya, yung mga blood test. So, parang naka 3,500 siya. 3,500 sa check-up, sa doctor's fee, sa blood test, lahat-lahat. Tapos, yung gamot pa niya. So, mga 4,000 pesos yung nagastos. Pero okay naman kasi at least, ayan, bumalik na yung sigla niya. Mahilig na siya ulit sa chicken. White meat lang, ha. Yan. So far, yun pa lang yung experience ni Loki. Nagkaroon siya ng dog parasite, blood parasite, pero na-survive naman niya. Kasi yung iba, alam ko, hindi na-survive. So, thankfully, nakasurvive si Loki ng naging sakit niya. Hopefully, hindi na maulit. Si Loki, tingin ko ay isa siyang army. Kasi asan yung favorite toy mo? Meron siyang, ito yung favorite toy ni Loki, yung kulay purple. Alam mo ba, nakakatuwa kasi dala-dala niya to kahit saan. Halimbawa, di ba, dito kami sa kwarto, second floor. Pag bababa kami, kailangan kagat-kagat niya to, tapos tsaka siya bababa. Tapos pag mag-sleep na kami, paakyat, bago siya umakyat, kasi marunong siyang umakyat ng hagdan, kailangan karga-karga niya tong si Purpley. Tapos, dadali niya sa kwarto, kailangan katabi niyang matulog. Itong favorite toy niya, kahit na madumi, paborito niya yan. Alam ko kasi ang mga aso, meron silang specific lang na kulay na nakakita. Pero, itong si Loki, pag purple, mas mas attracted yung mata niya. Kahit na anong purple na ibigay mo sa kanya, pakita mo, hagis mo, kukunin niya, na-attract yung mata niya. Nuggets, naubos ko na. So, pangwalo ko na tong nuggets. Tapos, naubos ko na tong Cajun sauce. Itong, sweet chili. Masarap din siya. Mas maanghang yung sweet chili. So, kung hindi ka masyadong magaling kumain ng maanghang, maaanghangan ka dito. Pero, ang sarap. Ang ginagawa nila, pinapagsama yung Cajun, sweet chili, tapos siya kanila kinakain. In fairness. Masarap pala pa pinagsasama. Siguro kahit every other day, kakain ako ng BTS meal with the sauce. Parang kaya ko. Ang anghang niya, pero hindi ka makatigil kasi ang sarap. Ganong level. McDo, sana extend nyo pa yung BTS meal o kaya gawin nyo ng permanent itong Cajun at saka yung sweet chili. Kasi, ang sarap niya talaga. Thank you. Salamat sa BTS dahil sa inyo, nakatikim kami ng itong mga masarap na sweet chili at saka Cajun sauce. Ito na yung nila. Kapag nakita nila, nahawak ko yung tali nila, lalapit sila agad. Ayan, tulad ni Loki. Lumapit na si Loki. Lapit na. Ang bango nyo naman, na mayroon silang favorite color. Actually, alam na nila kung ano yung sa kanila. Na basta pink, kanya. So, yung leash, yung mga shirt, ganyan. So, si Fluffy ay color pink. Okay. Ayan. So, si Purpley, ang mahilig sa purple. Naka-army nyo. Ayan. Picture tayo. Picture lang muna kami. Jesus. Ayan, si Loki, parang ito mahilig talaga sa picture. Pag alam niya yung magpipicture, ngingiti siya. Nakalimutan ko i-mention, nagkaroon na siya ng anak. So, nagkaroon siya ng anak last year. Yung isang aso namin, yung pang-apat naming dog, nabuntis niya. Tapos nagkaroon sila ng 2 puppy. Sobrang cute. Ang cute talaga. Sana nag-enjoy ka. Medyo mahaba yung vlog, pero sana meron ka din nakuhang tip kung paano ba dapat gawin, paano ba mag-alaga ng aso, ano ba yung mga kailangan mo i-prepare. Dahil thankful ako sa inyo, inahanto ka na. Nung kasi nag-post ako sa Facebook, meron pa palang mga army na hindi pa nakakatikim ng BTS meal siguro dahil magpapa-giveaway ako. Teka, baba ko lang yung mga dogs. Ito hindi to sponsored ng McDo. Ako mismo yung o-order para sa'yo. So, gusto ko magpa-giveaway ng BTS meal sa 2 viewers ng vlog na to. Mas okay sana kung army na hindi pa nakakatikim ng BTS meal. Halimbawa, wala ka pang budget or inuuna mo yung panggatas ng
mga kids mo or may ibang pinaglalaanan ng budget or hindi ka pinapayagan ng parents mo na umorder. So, this is your chance. Ako mismo, so kailangan mo lang, kailangan kung below 18 ka, magpaalam ka sa parents mo kasi malalaman ko yung address mo. So, yung ibang parents ayaw ng ganun. So, kailangan okay sa kanila kasi ako mismo yung papabook, papadeliver ako ng BTS meal sa'yo, 2 winners. Step number 1, subscribe to my channel, Real Asian Beauty on YouTube. Step number 2, like mo lang tong video. Like mo. Tapos step number 3, comment ka lang. Lagay mo lang sa comment mo unahan, hashtag kaintuhan. Tapos comment mo lang kung tagasan ka. Kailangan kung malaman kung tagasan ka. Kasi kung taga-province ka, baka mahirap. Baka walang McDo branch sa inyo. So, kaintuhan, hashtag kaintuhan, tagasan ka. Tapos, comment mo, kwento mo lang sa akin kung bakit ikaw yung kailangan piliin, bakit gusto mong manalo, bakit mo gustong matikman ng BTS meal, bakit ka nanonood ng video ko. Basically, positive comment lang kasi favorite kong magbasa ng mga positive comments. So, kada isang viewer, isang beses lang mag-comment para hindi naman mahirapan si Christine na mag-filter, magbasa ng mga entries nyo, okay? Yung winners pala, iba-post ko sa Facebook tsaka sa Instagram. So, kailangan follow mo ko at Real Asian Beauty. Popost ko dyan yung pangalan mo, tapos i-PM mo ko, mag-reply ka para makuha mo yung details mo. Ako nang bahala. Ako nang magpapadeliver sa'yo mismo. So, 2. So, thank you for watching this vlog. Mahaba na to. May mga side kwento. So, thank you for watching this video. Kung first time mo lang ako napanood, don't forget to subscribe. Follow mo ako sa Instagram. Ayan. At Real Asian Beauty. And I'll see you next time. Bye! Ayan, kakain pa ako. Ubusin ko na tong french fries. Ganito pa siya kadami. Ayan, no? Naka-heart pa, oh.